Hi and welcome back to another reaction video at ang ire-react ko ngayon ay ang movie na Unhappy for You. Kaya ang title nito ay Lesson and Advice Coming from Unhappy na movie. Nakarelate ba ako? Oo, nakarelate ako kasi lahat naman tayo ay dumaan sa love at nagkaroon din tayo ng ex. Isa lang po ang aking ex. The rest ay laro-laro lang. Oo. Dun sa first few part ng scenario, kung kailan nagkita ulit si Julia at si Joshua, nagkaroon siya ng bitterness, inis, galit, tapos bumalik ulit yung kung ano yung naramdaman niya habang hindi pa siya nagmo-move on. Kumbaga, ayos na siya eh. Ayos na siya. Pero, nung nakita niya yung isang taong nanakit sa kanya, bumalik ulit lahat ng trauma at memories na nakakapagdismaya sa kanya. Tapos, relate din ako dun sa panahon na, syempre, pag in love ka pa at gustong-gusto mo siya, siya yung ginawa mong mundo. Kaya nung nawala yung taong yun at pakiramdam mo is like a one-sided feelings, halos, grabe, buhos na buhos ang ulan sa aking mundo. Nung time na umiiyak si Joshua at hinahabol niya si Julia, ramdam na ramdam ko yun. Anong tumatak sa akin na linya? Ito yung kay tatay ni Joshua. Ito yung mas malinaw sa akin. Kasi mas nakarelate ako dito. Sabi niya, habol ng habol ka sa tao. Pero hindi mo alam, naiiwan mo na pala ang sarili mo. Totoo yan! Grabe! Pag nagmahal tayo, sobrang bulag natin. Feeling natin, napakagwapo nila. Pag meron silang problema, kahit umaray lang sila, makagat lang sila ng mosquito, kahit tayo makagat ng lamok, wag lang sila. Gagawin natin ang lahat. Kabaliw, no? Nakakabaliw magmahal. Yun talagang tumatak. Yung habol ka ng habol, pero naiiwan mo na ang sarili mo. Dapat pag nagmahal tayo talaga, dapat 80-20. 20 lang ibigay mo sa partner, 80 sa'yo para pag kahit anong mangyari, ready ka mag-isa. Na strong ka pa rin. Ganon. Yun talaga. Nakarelate talaga ako dun sa linya ng tatay. Although ngayon, I learned lesson. Wala na pong hinahabol. Okay na ako. I don't want to chase anymore. I attract. O, diba? Yun na yung bago nating motivation sa buhay. Kasi, honestly speaking, totoo po yan. At normal lang na, kasi nagmahal naman tayo. Naging tanga at bobo din, diba? Kanino ako panig? Kay Julia ba o kay Joshua? Actually, para sa akin, panig ako kay Joshua. Kasi, green flag na si Joshua eh. Yung character niya dito is a very big green flag. Kung alam kong tama naman yung tao para sa buhay ko, bakit ko pahihirapan sarili ko? Dati mas gusto ko yung mahal ko. Yung mas mahal ko. Ngayon, pag ako nagkaroon ulit ng partner in life, gusto ko yung mas mahal ako. Kasi mas maganda daw pag ang lalaki ay mas mahal ka. Kung nasa akin lahat ng 5 love language, mas masarap yung nababalikan ako ng mas sobrang pagmamahal. Baka para sa akin, deserve ko naman na mas mahalin ako. Ayaw na ayaw ko yung taong mas mahal ka, tas naiiwan. I feel sorry for them. I always have this empathy para do sa mga taong sobrang magmahal. Pero parang it's just like a one-sided na ang nag-e-effort lang is yung mas nagmamahal at naiiwan sa ere. Yun. Doon ako sa side na yun. If ako si Julia, napakaswerte niya. Kasi una, dalawa yung green flags na nagmamahal sa kanya. Fiancé and Joshua. De-decide talaga ako kung sino talagang mahal ko. Magsa-self-reflect muna. Muni-muni mag-isa, lalayo. Kasi kailangan ko rin yung piliin ng sarili ko. Pero si Joshua ang pipiliin ko. Kasi, bakit pa ako bumigay ulit kung alam kong wala na ako nararamdaman sa kahapon? Kasi, kung ex mo yan, wala nang balikan, di ba? Pero dahil bumalik ako ulit, so ibig sabihin, may nararamdaman pa ako sa ex ko. Ganon yon. Tapos kung ano yung pagkukulang ko sa kanya, kasi naging selfish ako nung dati, is ibabalik ko talaga lahat. Tapos parehas kami pwedeng mag-grow while we're together.
at nakaka-inspired sa buhay ang may partner habang nag-grow level up kayo sa buhay. Parang yung kay Maris sa kay Rico, di ba? Naiwan ni Maris si Rico dahil sa career. Pero pwede nyo naman sabayin eh. Kasi ang love, hindi dapat siya gawing distraction. Dapat ang love, ang totoong love, parehas kayong nag-grow together. At nagbibigay sa'yo ng inspired and positive outlook in life. Yun yun. Ang isang tao ay nagbibigay sa'yo ng distraction, hindi siya love. It's a red flag at hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Kung laging umiiyak ka na lang, hindi na yung ngumingiti. So, especially na akala ni Julia is walang future kay Joshua, pero tingnan mo naman, nag-hard work talaga si Joshua. Habang nag-move on siya ng 6 years, yung heartbreaks niya, bigla niyang ginawang power. Kaya nagkaroon siya ng restaurant, yung mga taong nakapaligid sa kanya, na tamang tao, like friends. Doon na nga ako dun sa taong mas mahal ka. At saka may nakaraan eh, so may love pa rin talaga, Julia. Ang advice ang pwede kong ibigay sa kanilang dalawa. Yan. Doon muna tayo kay Julia. Kasi panig ko kay Joshua, diba? Sana kung may mga taong katulad ni Julia, isipin nyo din yung partner nyo. Huwag kayong decide para sa sarili nyo. Pag pumasok kayo sa isang relasyon, i-pursue nyo hindi lang pang jowa, kundi i-pursue nyo to be forever. Ako, ganun ako. Hindi ako yung collect and select. Hindi. Kundi, I see to it na pag ako nakipag-date, ibig sabihin, may pag-asa ka na sa akin at kaya kitang gawing forever na. Hindi yung parang January, meron na akong ibang boyfriend. February, iba na naman ang boyfriend ko. Hindi ako ganon. Kasi once na pumasok ka sa isang relasyon, hindi na isang individual partners na. Dalawa na kayo na parehas na kayong mag-aangat sa buhay. Buo ka pa o hindi. Parehas kayong magtutulungan. At dapat may understanding talaga na may nakikinig, maging open sa isa't isa para walang naiiwan. 'Di ba? Kasi lahat ay may solusyon basta may paraan. Nangyari kasi kay Julia, iniwan niya yung isa hanggang nakaharap na siya ng iba sa ibang bansa. Dahil nga akala niya walang future kay Joshua. Although, they tried at first, pero ganun talaga. Sa una, kakapain mo pa ang future nyo sa isa't isa. Pero dapat, pag binigay mo yung 100% mo love sa isang tao, hindi lang love, pati buhay mo, sarili mo, ibibigay mo yan eh. There's a sacrifice sa commitment. Hindi lang relasyon. Tama ba? So, what I mean is, you have to sacrifice everything at may effort talaga. Kaya nag-uumpisa pa kayo from 0 to 100, dapat ay meron talagang promise sa isa't isa na walang iwanan. Hindi porket wala ka na pala, dahil hindi nag-work yung business, iiwan mo na para sa sarili mong kapakanan. Kung meron ng partner talaga si Julia, dapat hindi na niya binalikan si Joshua. Nag-cheat siya dun eh. So parang 2 times siya naging cheater para sa akin. Kung ano yung ginawa niya kay Joshua, ganun din ang nangyari dun sa ex in different way. Pero both of it still cheating pa rin. Lalong naging magulo ang utak ni Julia kasi hindi niya alam kung bakit. Problema ay na kay Julia. Para sa akin na kay Julia talaga. Kay Joshua naman, dahil nasa panig ko si Joshua, una, I really feel bad kay Joshua kasi naka-move on na yung tao nung iniwan mo. Naka-move on na eh. Nung bumalik ka, yung trauma, binalik mo na naman. Hindi mo masisisi si Joshua kasi nagmahal yan at nasaktan. Iniwan mo eh, di ba? Nasaktan yan. I really feel bad. May isang Joshua sa harap ko at kaibigan ko to. Nakikipag-hangout ako sa isang tulad ni Joshua. Hayaan ko siyang mag-rant at yayakapin ko siya ng sobrang totoong yakap bilang kaibigan kasi nasa kanya yung aking awa.
parang naawa talaga ako sa kanya. Ayoko kasi nung sinasaktan yung tamang tao. Alam, ito yung one thing na natutunan ko sa kakascroll ko sa social media. Kung yung taong sinaktan ka ay bumalik, wag mo nang balikan kasi for sure, babalik ulit ang sakit since nung una. Totoo yan. Parang sinasabi nila na kung ano yung lugar na nagpasakit sa'yo, wag mo nang balikan yung lugar na yun kasi sasaktan at sasaktan ka niya lang ulit. Kunwari, si Julia, nagkita sila ulit, di ba? Mali yung in-invite pa niya eh. Siguro one time, okay lang to prove to the ex na eto na ako, iniwan mo ako pero look at me. I survived and much better. Pwedeng one time lang, hi, hello, pero dapat hindi na niya pinursue ulit si Julia. Nagkaroon patuloy ng emotionally connection ulit, tapos in the end, nasaktan na naman siya. Yung gigil ni Joshua ay ramdam ko. Dahil yun yung gigil ng isang nasaktan. Kung sakaling may nakarelate kay Joshua, I just wish you all the best sa buhay. Move on kasi at moving forward ay hindi nabe-base sa time lapse. Hindi rin nabe-base sa time limit. Merong taong nakakapag-move on ng isang araw, buwan, taon. Pero hindi lahat ng tao ay nakaka-move on agad-agad. Minsan kahit 10 years na, andun pa rin yung sakit at saka yung pagiging yung inis natin, andun pa rin pag sinabing Julia. Gaganon ka agad, di ba? Parang sinumpa mo na yung buong Julia sa mundo. So, normal lang yon, lalo't kung nasaktan ka at feeling mo ay naloko ka, di ba? At pinabayaan ng ganon-ganon lang. Kung ako kay Joshua, ulit, dami ka na sinabi, sana mas pinocus niya yung career niya kasi love niya yung pagluluto, love niya yung lugar, love niya yung passion niya. So, maganda kasi yung habang nasasaktan ka, you put your power into your passion, na ilalabas mo yung creativity mo, na imbis na magmukmuk ka, ay nilagay mo dun sa kinakahiligan mong gawin. Ganon, katulad ko, I love making contents. Hindi ako mawala-wala sa content kasi dito ko lahat binubuhos ang aking emosyon. Kung nasasaktan ako, kung malungkot ako, kung masaya ako, ilalagay ko sa content. Kasi nakakatulong yan para sa akin sa pag-moving forward ko. I just hope na makatagpo si Joshua someday ng taong mamahalin siya na katulad ng pagmamahal na binigay sa kanya. And ano yung one big lesson na na-apply ko sa sarili ko? Sa sarili kong na-feel, na pagdaanan, sa experience, di ba? Anong lesson? Huwag mo ibuhos ang lahat. Yan. Kasi nakakaubos, nakakapagod. Pangalawa is, sana kung ilaan ko yung pagmamahal ko sa tamang tao. Kasi pag maling tao, ako yung lugi sa huli. Lalo't wala na ngayon yung mga walang kapalit. Lahat tayo, we deserve a kapalit. Kaya binigyan kita ng regalo. Ang kapalit nun, i-message mo ko. Lambingin mo ko. Practical na tayo ngayon. Hindi na yung, I will do everything for you. I give you everything. Kahit di mo ko bigyan ng label, okay lang. Hindi na ganon. Kung may binigay ako sa isang tao at alam kong wala naman akong worth at halaga sa kanya, bakit ko pagtutuunan ng pansin? Bakit ko ipagsisiksikan ang sarili ko? Yun ang natutunan ko. Huwag nang bumalik sa taong nanakit sa'yo kahit anong mangyari. Huwag maghabol. Parang gago, no? Habol ka ng habol tapos hindi ka naman gusto. Ang pangat naman nun. Huwag ganon. Yun. Mas focus ako ngayon sa sarili ko. Dapat. Yun pang isang lesson. Kumbaga, habang kinakapa ko ang sarili ko during moving on and moving forward process is kikilalanin ko yung sarili ko. I'm gonna have fun being with myself only. Hindi ako magja-jump into next relationship kung masakit pa para sa akin. Kasi pag nag-jump ako, for sure, masasaktan na naman ako at parehas yung mangyayari. Kaya dapat
100% okay na okay ako pag nag-jump ako. At ako itong aking pananaw sa buhay, ever since talaga, kahit noong bata pa ako, yung tipong napaka-pihikan pagdating sa love. Papayag ako makipag-date sa isang lalaki, ibig sabihin may pag-asa na siya sa akin. At yung pag-asa na yun, hindi lang pang boyfriend, kundi pang for a lifetime. Hindi ako yung tipong tao na makikita nyo every season may sinasamahang iba't ibang lalaki. Hindi ako ganon. Siguro, may times na nagkamali lang. Through social media, nagkamali lang tayo. At may pinagdadaanan ako nun. Yung papala isa, kung sakaling mahinang-mahina ka pa, Joshua, yan yung mga lesson. Huwag ka magda-jump into a next relationship kasi pag mahina ka, yari ka, patay ka, emotionally damage ang mangyayari kasi hindi ka nagde-decide sa sarili mo. Yung utak mo ay hindi ganun katino habang depressed ka sa ibang bagay. Kaya magiging palpak ang decision mo. Yun pang isa. Dapat 100% okay na okay ako once I jump into another relationship na tama para sa buhay ko. For a lifetime na hindi lang pang collection. Niwala din ako na kahit hindi ka pa buo or buo, kung time na talaga ng Diyos na ipakilala sa'yo ang tamang lalaki, ay meron talagang darating na tutulungan ka sa trust issue mo sa buhay. Ay, hindi man ako nakarelate sa ex na in love pa or in love ka pa sa kahapon. Pero ako, kaya kong magpaubaya. Oo, nagpaubaya na pala ako. Ito ang experience ko. Nagpaubaya ako para sa sarili ko. Kasi, dumating din ako sa point na ever since all my life, I always give 100% special someone. Ganon kasi ako ma-in love. Halos na ibigay ko lahat ang happiness ko, mapasaya lang sila. Tapos, kahit wala nang matira sa akin, basta sila ay okay. Kumbaga, kung gutom ka, kaya kong ibigay lahat sa'yo ang budget ko. Wag lang akong kumain mamaya kasi gusto ko mas busog ka. Ganun ako, katanga. Hindi naman tanga, pero ganun ako magmahal. Ako of service kasi ako. Sobra. At limang love language kasi ang meron ako, especially ako of service yan. Most of the time, ako yung umaalis kasi ako din yung napapagod. Para akong si Joshua. Napagod, nagmahal ng tama, in the end, wala din pala. Hindi ko pa nararanasan yung ako yung naiwan. Kahit na ako yung mas sobrang magmahal, ako yung nang iwan kasi pinaubaya ko na sa Panginoon ang aking puso. Lalo na kung alam kong lahat ay mali na yung ginagawa ko. Hindi pala mali. Tama pala yung pagmamahal na binibigay ko. Ang mali is yung taong minamahal ko at yung pinili ko. Yun yun. So, nagpaubaya ko para magkaroon ng self-improvement. Nagpaubaya ko para magkaroon ako ng self-love sa sarili ko. Nagpaubaya ko para sa sarili kong happiness naman ang iintindihin ko. Kaya kong ba magpaubaya? Oo. Kasi mas inuuna ko na ang sarili ko. At pagdating sa love, hindi lahat ay natututo dahil sa experience. Minsan, dapat maging emotional, intelligent na rin tayo at maging smart sa mga desisyon natin sa buhay. Pero sa akin kasi, mas gusto kong matuto through experience kasi may katigasan din ang ulo ko eh. At kailangan ko na sabihan ako ng Diyos na mali na pala yung ginagawa ko para mas matuto ko. Sana may natutunan tayo. For the meantime, habang hinihilom ko pa ang mga sakit sa aking puso, ay one step at a time tayo. Say na nagsisimula pa lang akong maging masaya ulit. Simula ulit akong bumalik sa sarili ko, sa dating ako. Pero mas stronger and wiser. May gonna be happy for them or maging unhappy para sa mga taong nasaktan ako.
Time will tell na someday, magiging okay din ako. Kasi, ang plastic kapag sabihin ko, I'm happy for you, di ba? Mas sasabihin ko na I should be happy for myself muna. Kapag okay na ako, siguro, doon ko masasabi na happy din ako para sa inyong lahat. Ang masakit sa love, lalo na sa may mga ex or past lovers na ganyan, or past experience, yung naghihilam ka pa, tapos nakikita mo yung iba, masaya na sila, na may mga bagong kalokohan ulit sa buhay. Yung masaya na sila, tapos ikaw, sinaktan ka ng isang tao, durog ka pa, tapos sila okay na okay, tapos may mga bago na interest. Parang ang unfair ng ganon, di ba? Yun sila yung nanakit, pero sila yung unang sumaya. Yun yung hindi mo pa masasabing I'm happy for you eh. Pagbuo na ulit yung sarili ko, pagbuo na yung puso ko, at ready na ako ulit na magmahal ulit kung sakaling may tao magmamahal, I'll say I'm happy for all of them kung ano man ang ganap nila sa buhay. Sakali man na may dumating sa akin, siguro magmamahal na lang ulit ako pag alam kong sure na sa akin yung tao. Kasi ako naman anytime sure ako eh. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng pagmamahal sa taong pag-aaksayan ko na paano. Kasi hindi ako nanloloko ng tao eh. Never ako manloko. Hindi ako papasok sa buhay mo para guluhin ka. Hindi rin ako papasok sa buhay mo para pagtripan ka lang. Pag pumasok ko sa buhay mo, it means kaya kitang ipaglaban. Kaya kitang ipagmalaki sa lahat na ikaw yung mahal ko hanggang sa huli. Ganun ako magmahal. At kung sakaling, if ever na magkaroon ako ng chance na magmahal ulit, doon ako sa taong sigurado sa akin, yung ipupursyo ko, yung ipagmamalaki ako, yung tatanggapin yung anak ko, yun yung number one. At tatanggapin niya ako ng buong buo at hindi niya ako i-guide sa mali or hindi niya ako babaguhin kasi mahal niya ako kung sino ako at tanggap niya ako ng lahat, buong buo. Kahit yung mga past ko. Doon ako ready magmamahal ulit. Pero kung pagtitripan mo lang ulit ako at gusto mong guluhin ng mundo ko, wag na lang. Mas mabuting umiwas na lang sa mga love kung ganun lang. So sakaling wala na magmamahal din sa akin, tanggap ko na rin yon. Kasi lagi kong sinasabi sa isip ko at sa utak ko na if ever na talagang tadhana na nagsasabi sa akin na mag-isa na lang ako hanggang huli, okay lang din yan. Ngayon pa lang, tinatanggap ko na yon sa buhay ko. Actually, napakasimple ng movie. Walang mga drama-drama na madaming magpapaiyak sa'yo. I was expecting na maraming confrontation na halos iiyak ka, matatamaan ka, dudurugo, o yung magdudurugo ang puso mo. Naiyak ako sa huli kasi mahilig kasi ako sa mahilig ako sa mga love song na ini-insert habang sa eksena. Maganda kasi yung habang may eksena, may music. So, dama-dama talaga ng puso mo yung nangyayari kahit na nakatitig lang sila sa isa't isa. Naiyak ako nung huling part kasi I always feel bad sa mga tao nagmamahal ng sobra. Hindi dapat yan pinapakawalan. Alam mo yung gwapo na green flag pa, mas mahal ka pa, yung talagang yung pagmamahal niya is ibibigay niya yun niya at buhay niya sa'yo. Tapos aaksayahin nyo lang, hindi nyo pipiliin. Ayoko ng ganon. May weakest heart ako sa mga taong naiiwan na green flag naman. Katulad nga ni Rico Blanco. Ayoko nung inaaksayan nyo yung taong ready na mo magmahal at ibigay ang mundo sa inyo. Doon ako naiyak. So there you have it. Sana ay makabuluhan lahat ng sinasabi ko at sana ay nagustuhan nyo ang aking point of view sa life lesson and love advice. Be na unhappy for you. At congratulations. Sana ay may part 2 pa kasi yung ending niya ay ikaw na ang mag-iisip kung ano yung next na mangyayari
depende sa gusto ng puso mo. So, sana ay may natutunan po kayo. Ang hirap talaga ng love, no? Kaya kayong mga kabataan, mga Gen Z, okay? Mga 2024 Gen Z, unahin nyo ang career, unahin nyo ang sarili nyo. Huwag kayo basta-bastang umiibig dahil lang gwapo at tinanong ka na kumain ka na ba? Kundi magiging Joshua kayo sa huli. Bye! Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal? Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero